Ang topik po mga kaibigan ay akin pong patunayan na ang Sabat o kay Seventh Day Sabbath ay utos pa rin ni Kristo sa bagong tipan. Okay, sa mga Kristiyano. Okay. Now mga kapatid at mga kaibigan, atin pong unang balangkasin, ano nga po ba ang Sabat? Ito po, Genesis 2, 1 hanggang 3. Ito po ang sabi mga kapatid. At nayari ang langit at ang lupa at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. At nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. So, mga kaibigan, ang ikapitong araw ay ito ay kabahagi ng paglalang sapagkat ang sanglibutan po natin, ito po ay nilalang ng isang sanlinggo o kay 7 araw. At sa ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang lahat ng natatanaw. Oh. At ang Diyos ay nagpahinga sa kanya magawa sa ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. Ngayon, dadako tayo, ano ang ginawa ng Diyos sa araw na yon na siyang ikapitong araw? Sabi dito sa talatang 3 mga kapatid, mga kaibigan, at binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kaniyang nilikha at ginawa. So, ang Diyos ay nagpahinga sa ikapitong araw. Paano siya nagpahinga? Kanyang binasbasan at ipinangilin ang araw ng Sabat. Okay, wala pa nabanggit dito na Sabat sa Genesis. Ito'y ipinagpahinga ng Diyos, ito'y kanyang binasbasan. Ngayon mga kapatid at mga kaibigan, dadako po tayo doon sa Exodo 20, talatang 8. Ito po ang sabi mga kapatid. Exodo 20, talatang 8. Ang sabi po rito, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. So ngayon mga kapatid, sino po ang may utos nito? 1 at 2 ng Kabanata 20 ng Exodo, at sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. So ngayon, sino po ang may sabi? Ang Panginoong Diyos mga kapatid. Ngayon, so ito yung kanya mga utos, Okay, yung mga 10 utos ay nandito mga kapatid. At syempre, ang ika-4 na utos ay yung alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Talatang 9. 6 na araw ay gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng gawain. So mga kapatid at mga kaibigan, ang Diyos ay mayroong ipinag-utos na tayo ay gagawa ng ating mga gawain. At pagkatapos, ilang araw po ang paggawa? 6, no? At sa ikapito, saka magpahinga. Normal naman siguro mga kapatid na bago magpahinga, magtrabaho muna. Hindi yung bago magtrabaho, magpahinga muna. Okay, pagkatapos ng pagtrabaho ng 6 na araw, saka po magpahinga at yan po ay sapang 7 araw. Talatang 10. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw, ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. So mga kapatid at mga kaibigan, dito po ay ipinagbawal ng Diyos ang paggawa sa araw ng Sabat sapagkat yan ay banal na araw sa Panginoon. At ang Sabat na ito ay tinatawag po ito na Sabat sa Panginoong Diyos mga kapatid. Now, so ibig sabihin mga kapatid, hindi po natin pwedeng ituring na ang 7th day Sabbath ay Sabat sa mga Hudyo. Sapagkat mayroon po tayong mababasa mga kapatid na iba po yung Sabat sa mga Hudyo. Anyway, pwede natin saglitan mga kapatid at mga kaibigan. Ito po sa Leviticus. Leviticus 23, talatang 32.
Dito po natin malalaman mga kapatid, ang Sabat ng mga Hudyo, kaya ito po ay huwag ipagkamali ng iba nating mga kaibayo, na itong 70 Sabat daw ay Sabat ng mga Hudyo. Ngunit nagkamali po, no? So dito po sa Leviticus 23:32, sabi rito, magiging Sabat na takdang kapahingahan sa inyo at inyong pagdalamhatiin ang inyong mga kaluluwa sa ikasyam na araw ng buwan sa hapon mula sa paglubog ng araw hanggang sa muling pagkalubog ng araw ay ipangilin ninyo ang inyong Sabat. So mga kapatid at mga kaibigan, okay, ay mayroong Sabat ng mga Hudyo. Kailan po ito mga kapatid? Sa ika-10 araw ng ika-7 buwan. Ito po ay tinatawag na Sabat ng mga Hudyo, mga kapatid. Now, okay. Dito natin ngayon malalaman, may distinguish mga kapatid, na mayroong Sabat na ipinag-utos ng Diyos hanggang sa bagong tipan at ito pa rin ay inuutos ng ating Panginoon. Bakit mga kapatid? Sapagkat ang nagbigay po ng utos ng 10 utos ay walang iba, kundi ang ating Panginoon, sapagkat siya ay presente na doon sa paglalang. At presente na rin po siya at siya po yung napakita kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. At iyon ay kanyang sinabi doon kay Moises. Okay? Basahin po natin ang tala mga kapatid at mga kaibigan. Exodo. Exodo 6, 2 at 3, sabi rito. Sabi rito. At ang Diyos, sino po? Ang Diyos ay nagsalita kay Moises at nagsabi sa kanya, ako'y si Jehovah. Ako'y napakita kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay. Ang Diyos na napakita kay Moises, ang sabi niya, ako'y napakita kay Abraham, kay Moises at kay Jacob na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa pamamagitan ng aking pangalang Jehovah noon, ay hindi ako napakilala sa kanila. Ngayon mga kapatid at mga kaibigan, etong Diyos na Jehovah na napakita kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob at syempre napakita din kay Moises, ay siya din po itong si ako nga. Eto, basahin po natin ang tala. 3:14 ng Exodo. Sabi rito, at sinabi ng Diyos kay Moises, ako yaong ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Now, inangkin ba ni Kristo na siya po yung ako nga? Opo. Atin pong mababasa iyan mga kaibigan dito po sa aklat ni Juan. Juan 8, talatang Juan 8, talatang 58. Ito po ang sabi mga kapatid. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham ay ako nga. Ang ako nga na ito mga kapatid, Diyos na si ako nga, ay napakita kay Abraham, kay Isaac, mga kapatid. Kaya po ang sabi ni Kristo doon sa mga Hudyo na kanyang kadibate sa kanyang kapanahunan, ang sabi niya rito, ang sabi niya sa talatang 51, 5 minutes. Okay. Sinabi siya rito, natuwa ang inyong Abraham na makita ang aking araw at nagalak at natuwa. So mga kapatid, ang sabi ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon, ngunit sinabi mong nakita mo si Abraham. So sabi rito mga kapatid, namatay, okay?
dakila ka pa baga sa aming amang Abraham na namatay at nangamatay ang mga propeta, sino ang ipinalalagay mo sa iyong sarili? Sumagot si Hesus, kung niluwalhati ko ang aking sarili, ang kaluwalhatian ko ay walang anuman. Ang aking amay siyang lumuluwalhati sa akin na tungkol sa kanya'y sinasabi ninyo na siya'y inyong Diyos. So mga kapatid, talatang 58. Okay, 57, sinabi ng mga Hudyo. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham. So ngayon mga kaibigan, tahasang sinabi ni Kristo, bago si Abraham ay ako nga. Ngayon, si Kristo po ang siyang may utos nito sa lumang tipan sapagkat siya po yung ako nga na napakita kay Abraham at kay Jacob. Ngayon, ano po ang sinabi ni Kristo sa kanyang mga alagad? Basahin po natin mga kapatid ang Matthew 28. Okay? Matthew 28, talatang 19 hanggang 20. Ito po ang sabi mga kapatid. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila lahat at na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. So mga kapatid at mga kaibigan, sa bagong tipan, nariyan pa rin po ang Sabat na itinuturo ng ating Panginoon. Base po sa Lucas 4:16, ito po ang sabi, mga kapatid. At siya'y napasa Nazaret na kanyang nilakhan, at ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Mga kapatid at kaibigan, turo pa rin ni Kristo ang Sabat sa bagong tipan at sa mga Kristiyano. Kung kaya, ito po ay dapat natin ganapin sapagkat siya pa rin po ang may utos nito, mga kapatid. Ngayon, 2 minutes. 2 minutes. okay. Ugali din po ba ng mga alagad, mga kapatid, na mangilin ng araw ng Sabat? Opo, Gawa 17, 1 at 2, mga kapatid. Ito po natin malalaman na ugali din ito ng mga alagad. Sabi rito, pagkatahak nga nila sa Amphipolis at sa Apolonia, ay nagsirating sila sa Tesalonica na kinaroroonan ng isang sinagoga ng mga Hudyo. Saan po ito? Tesalonica. At si Pablo, ayon sa ugali niya, ay pumasok sa kanila at 3 Sabat ay nangatwiran sa kanila sa mga kasulatan. Now, ugali. Talatang 2 din ng 18:4 ng Gawa 18:4, mga kapatid, ito rin ang sabi. At siya'y nangangatwiran tuwing Sabat sa sinagoga at inikayat ang mga Hudyo at ang mga Grego, mga kapatid. Kailan at saan? Si Pablo tuwing Sabat po sa sinagoga po ng mga Hudyo. Therefore, mga kapatid, tayo po ay kabilang sa bayan ng Diyos. Tayo po ay tagasunod ni Kristo. At dahil tayo ay tagasunod ni Kristo, tayo po ay sumunod kung ano man ang ugali ni Kristo. Ano ang ugali ng mga alagad? Tayo po ay dapat susunod sapagkat tayo 20 seconds. ang ni Kristo na bilang ulo ng Eklesia. Hanggang dito na lang po. Thank you very much. Back to you, Mr. Moderator. Okay, meron pang 20 seconds na natitira. Confirm natin, wave na ba yung natitirang 20 seconds? Yes, wave na po, Mr. Moderator. Okay, dahil wave na, mga kapatid. So yan, dyan po nagtatapos yung first stand ng ating pong affirmative, no? At ngayon naman po, mga kapatid, ay dadako tayo sa ating pong cross-examination. So ang cross-examination po natin
bawat tanong at bawat sagot ay hindi lalagpas sa 20 seconds. So I will set the time 20 seconds sa pagtatanong at pagsasagot. Kapag lumagpas yung nagsasagot, yan, automatically magsasabi po yung moderator, which is ako po yun, ng next question. And then, yung magtatanong ay magne-next question na at magne-next sagot na rin yung tinatanong. Okay. So, yan po, no? Hindi natin patatagalin pa. Brother John Ray? Ready Brother ka na po Yes, yes, moderator, ready na po, yes. Okay. Bro Romel, hindi na ako magta-time. Of course, you will time also. Sa akin po Kailangan sabi ko 20 seconds. Yung sabi ko kanina, kung narista mo yun, no, 10 minutes cross-examination. So kapag nag-object mamaya, stop the clock. Pag nag-object yung isa, stop the clock para maging maayos yung kanila pong cross-examination. Okay na po ba tayo, timer? Yes, Brother Romel. Okay, so yun. Brother John Ray, are you okay? Are you ready? Okay lang po at ready na. Okay, so mag-start yung time mo kapag nag-start ka na sa pagtatanong. By the way, wait, patayin ko na lang muna yung ano ko kuya, no? Sa Zoom, yung camera kasi nagdudoble, okay lang ba? Okay, sige, pwede kasi may ka naman, may display ka naman. Oo, Brother sige. Edwin, are you ready for the question of our brother John Ray? Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's good. Okay, let's proceed. Yes, okay. So maraming salamat Brother Edwell sa iyong pong presentation at sa ating Mr. Moderator. So ang unang tanong ko Bro Edwell, no, dahil marami kang ginamit dito, no. Sa Exodo, Genesis 2, 1 to 3, Exodo 20 verse 8, Exodo 1 to, then Exodo 9:10, Leviticus 23:32, Exodo 6 to 3. No, dito muna kasi sa Old Testament ka muna na ayon sa paksa mo na patutunayan mo na ang 7th day Sabbath na ibig sabihin yung Sabado ay utos pa rin ni Kristo sa mga Kristiyano. So gamit tong mga Old Testament na ginamit mo, bro, tama ba na hindi mabasa dito ang utos ni Kristo na ipangilin pa rin ang Sabado sa panahon ng mga Kristiyano? Tama ba o hindi tama? Categorical question. Mr. Moderator, objection. Yes, time stop the clock muna. Time pause muna, time pause. What is the objection? Palasi ang tanong niya, tama ba na hindi mabasa? Tama ba na hindi mabasa? Palasi question. Okay, Brother John Ray, meron kong counter doon. Yes, counter muna ako, Mr. Moderator, kasi fallacy din ang kanyang arguments. Ang specific ang topic ang 70 Sabbath na Sabado ay utos pa rin ni Kristo sa mga Kristiyano. Ang dami niyang tinalata sa Old Testament. Ando na ba ang Kristo? Oh, kaya ang Okay. tanong ko sa iyo, base sa mga teksto mo na ginamit. Kasi ko lang Mr. Moderator sa tema. Kung mababasa ba dito sa mga talata na to sa Old Testament ang tema? Tama ba na hindi mababasa? O ulitin ko na lang. Mababasa ba o Okay na hindi? lang po. Brother John Ray, ganito na lang. Yes, pwede mong i-reconstruct na lang yung question kasi para sa kanya is fallacy question. So, reconstruct natin. Then, timekeeper, ilan yung time na na-consume natin or yung natitira? 9 minutes and 8 seconds. Okay, so time will resume. Wag mo nang i-resume, no? Repeat the question. Brother Edwell at Brother John Ray, ito po yung ating decision diyan. So, magre-repeat the question na lang si Brother John Ray. Then we will proceed the time after na makitanong po si Brother John Ray. Brother John Ray? Sige, simplihan ko na lang Mr. Moderator yung tanong. Mababasa ba o hindi dito sa mga ginamit mo sa Old Testament ang iyong tema? Brother Edwell, mababasa ba o hindi? Well, mababasa. Nasa Lumang Tipan, sa Old Testament, mababasa na ang 70th Sabbath ay inuutos ni Kristo sapagkat si Kristo ay nandoon na sa Lumang Tipan at siya yung kausap ni Moises, napakita kay Abraham, Isaac at kay Jacob. Next question. Okay. Sa pagsabi mong mababasa, letra por letra ba yan o inunawa mo lang? Ang sagot, ganito. Mababasa ayon sa diwa. Objection, na sinabi Sir ni Moderator. Kristo. Time pause muna tayo. Time pause muna tayo. Time pause. Brother Aljan, ano yung time natin?
8 minutes and 37 seconds. 8 minutes and 37 seconds. Brother affirmative, no, sorry, negative. What is your objection? Yes, kasi categorical po yung question. Kung sabi niya kasi mababasa daw. Kaya ang categorical question ko, Mr. Moderator, literal por literal bang mababasa yung tema niya sa mga ginamit ng talata sa Old Testament or inunawa lang niya? Okay, so yun yung objection. Counter objection sa affirmative side. Meron po ba? Categorical yun kasi, Mr. Moderator. Categorical yun. Okay, Brother John Ray. Sige, Brother Edwell. Brother John, tapos ka na. Ang Sorry, tanong niya, mababasa ba? Sagot ko, mababasa. Na ang No Sabat objection, ay Mr. tatlong Bro. araw at si Kristo madala nito. Wait Mr. lang, John wait Ray, lang, bro. tama ka na. Sige, Brother Edwell. Go ahead. Again. Okay, ang tanong niya, mababasa ba, litra por litra, mababasa na ang 7 day Sabbath ay inuutos ni Kristo sapagkat si Kristo nandoon na sa lumang tipan? Yan, sagot ko, mababasa. Ano yung counter objection mo doon, bro? Yes, hindi niya narinig na maigi kasi, Mr. Moderator. Ang mababasa ba, yung una, yung tanong ko ngayon lately lang, literal ba na mababasa o inunawa lang niya? Alin sa dalawa? Literal na mababasa Okay. or inunawa lang niya? Okay, bro. Ganito, moderator's time muna tayo. So, ganito yung tanong. Categorical, literal ba na mababasa? Yun yung tanong ng negative side. Sasagot ka muna, Brother Edwell. O inunawa ba lang niya ba, Mr. Moderator? Pakiklaro lang yung categorical ko para hindi Sige, malayo sige, sige. yung categorical ko. Okay. Mababasa ba? Kasi sabi niya mababasa eh. So literal ba na mababasa yung tema sa Old Testament or inunawa lang niya? Alin sa dalawa? Okay, so yung meron kang pagpipilian doon, Brother Edwell, literal ba na mababasa o inunawa mo lang? Ano doon yung sagot mo, Brother Edwell? So we can Okay. proceed the time. Sagot, literal na mababasa na yun ay utos ni Kristo sapagkat ni Kristo bago si Abraham nandun ay ako nga. Kaya literal yan na si Kristo nandun sa lumang tipan na nag-utos ng Sabat. Kaya objection mo lang, Mr. Moderator, para hindi sayang yung oras. Next question na. Okay. Yes. Pero objection muna ako. Kasi itatanong ko lang sa kanya muna, Mr. Moderator, kung naunawaan ba niya yung literal o hindi. Yun lang muna. Objection lang. Sandali. Siguro mas maigi siguro, Brother John Ray. Idaan mo na lang siguro yan sa tanong mo yung sinasabi mong objection para makapag-proceed tayo kasi hindi tayo uusad niyan eh. So you can proceed now your question. Time resume, Brother Aljan, Brother John Ray. Sige, idaan ko na lang sa tanong, Mr. Moderator, no? Kasi sabi niya kasi literal, no? So pag sinabi ba nating literal, Brother Edwell, yun talagang tema. Ang tinatanong ko kasi yung tema mo eh. No, napatutunayan mo na yung 70 Sabat na Sabado ay utos pa rin ni Kristo. Ngayon sinabi mo mababasa siya doon sa Old Testament text na pinagkukot mo. So saan doon? Sa Exodo, sa Levitico, o saan doon banda na yung tema mo mismo ang mababasa natin doon? Kasi yun ang sinabi mong mababasa letra por letra, saan doon? Okay. Sa Exodo, sabi doon, 3:14, siya yung ako nga. Siyang napakita kay Moises at kay Abraham. At sinabi ni Kristo, bago si Abraham, ay ako nga. Iyon po, kapatid na John Ray. Next question. Next question. Sinabi ba doon na ang mga Kristiyano ay dapat mangilin pa rin sa araw ng Sabado o hindi sinabi? Okay, sagot. Sinabi ni Kristo, inyong ituro ang aking lahat ng inuutos ko sa Objection, inyo. Mr. Ang Moderator. Sabat ay Time pause muna. Merong objection, Brother Aljan. Time pause muna tayo. Ano yung objection? Yes, malinaw po ang aking katanungan, Mr. Moderator eh. Mababasa ba doon sa Exodo 3:14 na sinabi ni Kristo? Kasi sabi niya mababasa letra por letra eh, no? Sinabi ba doon? Ang tanong ko kasi sinabi ba doon ni Kristo na ang mga Kristiyano dapat mangilin sa araw ng Sabado? Sinabi ba doon? Sabi niya sinabi daw. Nung binasa niya, Mr. Moderator, hindi naman. So alin ba, Mr. Moderator, ang tama niyang tama yung sagot, mababasa o hindi mababasa? Kasi nung sinabi niya wala namang nabasa doon eh. Okay. Moderator's time. Meron kang counter objection doon, Brother Edwell. well, wala na akong counter objection. Tama na yung sagot ko kung mababasa. Mababasa po na si Kristo ay nandoon na at siya yung may bigay ng utos na ipangilan ng araw ng Sabat at bagong tipan. Sabi ni Kristo, utos niya. Bro. Ibabalik natin yung oras. So yung tanong kung mababasa, yun yung sasagutin mo. Time resume tayo, Brother Edwell.
sasagutin mo yung kung mababasa Pero mo. Mr. Moderator, dapat specific yung topic ang mabasa doon kasi sabi niya literal eh. Yung kasi ang tanong ko tapos magbibigay siya ng ibang pagkasabi. Bro John Ray, ganito kasi, meron tayong rules. Kapag sumagot na siya ng yes or no sa categorical mo, so bahala sa magpaliwanag, dadaan mo na lang mamaya sa rebuttal mo yan. Okay. Okay lang? Sige. Ang magandang Proceed moderator. tayo, Brother Edwell. Time resume tayo, Brother Aljan. Sasagutin kung mababasa ba. Then, time resume, Brother Aljan and Brother Edwell sa pagsasagot. Go Wait ahead. lang, Brother Romel, excuse mo na saglit. Bro, sa Sis Edna, paano mo na, hindi daw nakalive yung punto per punto. Sige lang, nagla-live naman ito, bro. Pwede Hayaan mo na yung punto por punto na ano tayo sa oras eh. Sige, sorry. Oh, sige. We will resume the time, Brother Aljan and Brother Edwell. So, sasagot ka na po ngayon. Go ahead. Well, next question na lang, Mr. Moderator, kasi nasagot ko kanina eh. Next question na lang siya. Sige. Dadaanan natin sa next question natin. Pwede mong ulitin yung tanong mo, Brother John Ray, or mag-reconstruct ka ng other question. So, para makapag-usad tayo. Sige, go ahead, Brother John Ray. Next question na lang siguro ako, Mr. Moderator. Go ahead. Okay, so, Brother Edwell, ano ang kaibahan sa Sabat sa Sabat na naitala sa Genesis 2:23 at sa Sabat na sinabi or inutos ng Diyos doon sa Exodo 20, 8 hanggang 10 na kinote mo, ano ang pinagkaiba kung alam mo? Well, walang pinagkaiba, Brother John Ray, pareho po yun. Ang ipinagpahinga ng Diyos ay 7th day at ang Sabat ay 7th day, pareho kasi hindi naman unang araw yun, pang-7 araw ng Sanlinggo yun. Pareho, Brother John Ray. Next question. Okay. Kung ipakita ko sa iyo ang reference ngayon, nasa spelling pa lang magkaiba na, aaminin bang mali ka? Hindi. Kasi ang sinabi ko, 70, parehong 70, wala tayo sa spelling, Brother John Ray. Objection, Kasi Mr. Moderator. Time pause muna. Ano yung objection? Ang tinanong ko about sa Sabat na kinote niya, anong pinakaiba ng Sabat, hindi ang 7th day kasi translation yun. Okay. So, Doon ako sa original term na Sabat. Kasi yun Yes. Bro John Ray, yun ang ganito. topic eh. Bro John Ray, So- ganito kasi meron kang categorical question at sinagot niyang hindi. So, daanin mo na lang mamaya yan sa rebuttal mo yung mga Pakinggan mo muna ako, Mr. Moderator, hindi ba ako tapos mag-object? Oh, sige. Nag-object ako kasi, yes nga, sumagot siya, pero 1+1 ang sagot niya ay, tagsagot ako ng matang sagot niya, English na subject. Hindi naman yun ang tanong ko. Ang tanong ko about sa Sabat. Ba't doon siya sa 7th day? Ano ang kaibahan ng Sabat? Kasi sabi ko sa kanya minsan sa spelling palang magkaiba na yan. Kung alam ba niya o hindi, hindi pwedeng iba ang isagot niya sa tanong ko. Yan, Mr. Moderator. Ano ang spelling ng Sabat? Kasi yun ang topic eh. Sabat na nabanggit sa sa Genesis 2-3 at ang Sabat sa Exodo 20, 8 hanggang 10. Ano ang pinakaiba ng kanilang spelling at ano ang mga kahulugan? Okay. Ganito na lang. Sige. So, yan na lang yung itatanong mo. Hindi na yung categorical na una mong tinanong. So, i-resume ko yung time at para makapagsagot naman din si Brother Edwell. Oh, Brother Edwell, meron ka bang counter doon? Well, ayaw ko na mag-counter para umusad tayo. Ang tanong niya, ano Sige, ang pinagkaiba? Ganito bro. Brother Aljan, paki-check mo na yung time. Ilan yung time na natitira natin? 6 minutes and 16 seconds. 6 minutes and 16 seconds. Time resume. Brother Edwell, go ahead. Well, ang tanong niya, anong pinagkaiba? Pareho, the 7th day, yung sa Genesis 2:3 at sa Exodus 20 talatang 8, 7th day yun, pareho. Anong pinagkaiba? Pareho. Yun, wala daw pinagkaiba bro. Yun yung sagot niya. Okay. Ano ang literal translation or literal na meaning ng Sabat sa Genesis 2:23? Ano ang meaning ng translation? Ang sagot, ang Diyos ay nagpahinga, kapahingan. Sa Exodus 20 talatang 8, kapahingahan din upang alalahanin na ang Diyos ang siyang may lalang
ng langit at lupa, kaya dapat ipangilin. Next question. Okay, salamat. So, ipangilin. Ibig mo bang sabihin, ang Diyos nangilin din? Meron, mababasa, yes. Nababasa ang Diyos nangilin. Sa literal translation na, wag yung sa ibang translation. Bro, sandali bro, John Ray. Sasagot pa. Patapusin muna natin. Sandali Uminto na kasi sa Mr. Moderator. Nakala ko tapos na. Wala pa. Ako magsasabi ng next question kasi nagta-time ako bro. Sige, Brother Edwell, go ahead. Well, sagot ko, nangilin ang Diyos. Basahin ko Dos-tres na Hineses. At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin. Nababasa, Mr. John Ray. Next Yang question. pangilin na sinabi dyan, kasi sa translation yan ang tinanong ko ang literal Ang pagpangilin ba, katulad ng pagpangilin ng mga Hudiyo na sila ay sumamba sa Diyos? Okay, sagot. Nababasa, pareho. Ipinangilin, parehong ispilin, pangilin, pareho. Brother John Ray, next question ka na. Next question na lang kasi para makausad tayo. Dito lang ako sa New Testament, no? Sinabi mo, si Kristo pumapasok, naging ugali niya pumapasok sa sinagoga, no? Kasi dito tayo kasi pag tinanong kita patungkol sa tema, hindi ka naman nasagot. Kaya ito na lang. So sabi mo, susundin ang ugali ni Kristo. Totoo ba yun o tama ba yung narinig namin na susundin ang ugali ni Kristo? Mali. Yes, susundin natin sapagkat si Kristo ay nagbigay sa atin ng halimbawa na dapat nating lakaran. Sabat, pumasok si Kristo sinagoga, susundin natin sapagkat siya ang ating halimbawa. Mr. John Ray. Next question. Okay. Alam mo ba na isa din sa ugali ni Kristo ay sinisira ang sabat ng mga Hudiyo? Hindi ni Kristo sinira ang sabat. Next question. O sige, basahin muna natin, Mr. Moderator. Ang sinabi dito, dahil dito ngay lalo nang pinagsikapan ng mga Hudiyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng sabat, kundi tinatawag din naman niya kanyang sa Ama na Diyos. Sinabi dito, hindi lamang sinira ang araw ng sabat. So, sinusunod niyo ba ang ugali na ito? Hindi po sinira ni Kristo ang Sabat, Mr. John Ray. Matthew 5:17, huwag niyong isiping ako'y naparito upang sirain. Kaya, Brother John Ray, pinaniwalaan ko si Kristo na hindi niya sinira. Ewan ko sa iyo kung sinong pinaniwalaan mo. Ang sabi dito, bro, Question. sinira ang araw. Sa'yo, hindi sinira. Anong version mo ang sinabi hindi sinira ang araw ng sabat? Okay, Matthew 5:17, sabi ni Kristo, huwag niyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan. Kasama na doon ang sabat, hindi sinira ni Kristo. Okay, ginamit mo ang Juan 5:17. Sa 18, nabasa mo na ba ang 5:18 ng Juan? Yes, Ang Mateo 5:18, nabasa mo na ba? Nasabi dito, sapagkat katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit, sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Sangayunan mo ba ito na hindi pwedeng mawala ang langit at ang lupa hanggat hindi magaganap yung mga bagay? Ibig sabihin dito kasi yung mga hinula ng mga propeta. Sangayon ka doon o hindi? Yes, hindi talaga mawala. Kudlit nga, tuldok, hindi mawala Lalo na ang sabat. Ang sabat, hindi lang kudlit. Okay, Lalo salamat. hindi mawala, Mr. John Ray. Okay, salamat. Next question. Alam mo ba na ang sabat ng mga Hudiyo ay pinahinto ayon sa hula? Okay. Alam ko na ang sabat ng mga Hudyo pinahinto, ngunit ang sabat sa Panginoong Diyos ay hindi nawala, Mr. John Ray. Kaya nga, kanina po, pinagkaiba ko na ang sabat ng mga Hudyo at sabat ng Panginoon. Ang 70 sabat ay sabat sa Panginoon. Anong araw ang sabat ng mga Hudiyo? Okay, anong araw? Yan po ikasampung araw ng bawat ikapitong buwan. Ang tawag niyan ay Day of Atonement, Yom Kippur Day, sabat ng mga Hudyo yun. Ang ikasampung araw ng ikapitong buwan lang ba ang pinahinto o pati ang linggo-linggong sabat ng mga Hudiyo? Ang sabat ng mga Hudyo yung nasusulat sa palatuntunan. Objection, Mr. Moderator.
Ay, Time post, walang categorical doon. Bro, Hindi mo kasi nakuha yung tanong. Sandali. Ilan na yung time natin, brother timekeeper? Brother Romel, we have 1 minute left. 1 minute, one question na lang yung natitira natin. Sige, ano yung objection, Brother John Ray? Kasi mismo dito, sangayon siya na sa hula, pinapatigil ang sabat. Pero nung tinanong ko ng specific, anong araw, ang sagot niya yung 10th day of 7 month. Kaya tinanong ko siya, umiiwas eh. Tinanong ko siya, kasama ba yung linggo-linggong sabat ng mga Hudiyo, ibig sabihin yung Sabado, na kanila ding pinapangilin, ay pinapawasak din yun ng Diyos. Sangayon ka ba na pati ang linggo-linggo, pinapawakasan din yun ng Diyos? Okay, yun yung objection ni Brother John Ray. What is your counter? Meron kang counter, Brother Edwell? Well, wala na akong counter, Mr. Moderator, kasi nasagot ko naman. Next question na lang siya. Ano yung sagot mo dyan, Mr. Moderator? Ano yung sagot niya? Sandali. Okay, moderators time muna tayo. Okay, Brother Edwell, sang-ayon ka po ba daw sa sinasabi ni... Pakiulit na lang yung tanong, baka hindi narinig, Brother... Balikan ko lang i-recap ko lang ng saglit yung sagot niya kasi tinanong ko sa Mr. Moderator kasi sa Mateo 5:18, hindi matatapos ang mundong ito hanggat hindi natutupad o nagaganap ang hula ng mga propeta. Sangayon siya. Tapos, sumangayon din siya na wawakasan ang sabat. Kaya, ang tanong ko, kasi nung tinanong ko siya na yung sabat ba ng mga Hudiyo na Sabado ay pinahinto o pinawakasan, ang sagot niya yung 10 days of 7 month. Kaya umiiwas siya, kaya pinaluapan ko, kasama ba dyan pinahinto ang linggo-linggo? Kasama ba ang linggo-linggo yung Sabado, yung 7th day ng mga Hudiyo na kanila rin pinapangilin ngayon? Okay, ganito, babalik natin yung oras ng Brother John Ray. Pakibalik yung tanong mo sa kanya, na categorical na sasagutin niya para makapag-proceed tayo. Meron siguro mga 2 question pag group, siguro pwede nating magawa dito. Sige, go ahead, proceed. Kasama ba ang linggo-linggong sabat ng mga Hudiyo, ibig sabihin yung Sabado na pinapangilin nyo rin, kasama ba yan sa pinapawakasan ng Diyos o hindi? Sagot! Hindi kasama ang Sabado-Sabado ng Sanlinggo. Brother John Ray, ang ipinahinto yung sabat ng mga Hudyo na ika-10 araw ng bawat 7 buwan. At saka yung iba pang mga sabat yung 7th year. At saka yung mga palatuntunan, mga paghandog ng tupa, kambing, baka, yun ang pinahinto. Ngunit, ang 7th day sabat ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Alalahanin mo siya. Okay. Next question, Mr. Moderator. Next question. Ayon dito sa Hosea, sino sa inyo ni Propeta Hosea ang nagsisinungaling? Sabi ng Diyos, wawakasan ko na ang lahat ng espesyal na araw ng pagsamba na ginagawa niya taon-taon, buwan-buwan, at linggo-linggo. Sabi mo hindi kasali yung linggo-linggo, ba't dito sinali ng Diyos? Ba't sa'yo hindi sinali? Mr. Moderator, okay, dito mag-object na ako, Mr. Moderator. Sige, time pause muna tayo, time pause. Objection ng affirmative, go ahead. 28 seconds tayo, Brother Romel. Okay. Mr. Moderator, pakinabangan ko yung objection. First time ko pangalawa siguro. Ang tanong niya kasi, sino sa inyo ang sinungaling? Mr. Moderator, mukhang hindi professional na tanong yun eh. Kaya object ako dyan. Okay. So, yun yung objection ni Brother Edwell. Mayroon kang counter objection doon, Brother? I wanna say sorry na lang, Mr. Moderator, kung na-open ko siya doon sa tanong ko. Kasi pilit niya kasing idinideny, Mr. Moderator, na linggo-linggo ay hindi sinali. Pero biblically, sinali talaga. Kaya nasabi ko, sino ang nagsisinungaling sa inyo? Hindi naman yun personal. No, sorry my friend kung na-open ka, no, hindi naman yun intention. Pero sabi mo kasi hindi sinali, pero sa Biblia, sinali, linggo-linggo. Paano mo ngayon yan yung sinabi mong hindi kasali, pero sinali pala sa Biblia? Sige, sagot. Okay, moderator's time now. Ganito bro. I-reconstruct mo na lang yung question na hindi siya dating na para bang ad hom na sa kanya. Sige, Mr. Moderator. Yes, sorry, no. I-reconstruct mo para sagutin kasi meron tayong 20 seconds na natitira. Wag mo nang i-on yung time pag magsagot si Brother Edwell, doon ka mag-on ng time, Brother Aljana. Okay, Brother John Ray? Okay. Sino ang paniniwalaan ngayon, Brother Edwell? Ikaw na nagsabi hindi sinali ang linggo? O si Propeta Hosea na sinabi dito, wawakasan ang mga araw ng pagsamba na ginagawa taon-taon, buwan-buwan,
at linggo-linggo, sino ang papaniwalaan? Ikaw o si Propeta Hosea? Sagot, pareho. Si Hosea at ako, sapagkat ang sinabi ko, base din sa Biblia. Pareho, Mr. John Ray. Okay, next question. Okay, May time pa ba tayo, Brother Aljan? We have 16 seconds. meron pa, pwede pa sige. isa. Oh, go ahead. Okay, ayon kay San Pablo, sa ikalawang Korinto 13:1, kapag may nagpapahayag kay na kailangan ng at least dalawang saksi para mapagtibay ang kanyang sinasabi. Mayroon ka bang dalawang o kahit isang scholar lang na magpapatunay na yung hula sa Hosea 2:11 ay hindi kasali ang linggo-linggo? Mayroon kang scholar niya na may papakita sa amin ngayon o wala? Okay. Sagot. Scholar nga tao, na tao labas sa Biblia, wala. Pero sa Biblia, mayroon. Time. Next question. Time, okay. Maraming Time na. salamat sa napakaganda pong sagutan at tanungan po sa cross-examination natin dito po sa unang unang stand pa lang ng affirmative at unang cross-examination ng negative. At ngayon po mga kapatid, iunat nyo muna ang inyong mga kamay dyan, baka nangangalay na yan sa inyo pong sa inyo pong paghawak ng inyo pong mga cellphone dyan at sa inyo pong pakikinig sa atin pong debate ngayon. So napakaganda at marami po yung mga interesado talaga. Shout out ko na lang muna bago yung negative stand ni Brother John Ray. Sa katotohanan natin pag-usapan YouTube channel, umabot po tayo ngayon ng 219 viewers. Yan, live concurrent viewers tayo. Sa lahat po na nandito, binabati ko po kayo at sa atin pong Facebook account, sa sa Romel A. Palma Facebook account po natin, meron naman tayong 20 viewers po dito at nakita ko kanina mga 41 shares na po yung atin pong live debate. Yan, Brother John Ray at Brother Edwel, maraming salamat at dadako tayo ngayon sa sunod na magtatanong. Timekeeper, handa na po, paki-ready ng ating time, 15 minutes, negative stand ng ating negative side. So, are you ready sa time natin dyan, timekeeper? Naka-ready na po. Mag-start yung time pag nag-umpisa po si Brother Junri. Okay, Brother John Ray, are you ready for your negative stand? Yes, Mr. Moderator. Okay, your time will start when you speak. Okay, isa mapagpalang gabi uli sa atin lahat mga kaabang, no. Well, tayo po ngayon ay negative, no. So wala po tayo sa lugar para magpatayo ng paksa, no. So by all means, ang trabaho lang po natin ngayon ay sirain yung kanyang mga pinagsasabi at sirang-sira naman po, no. Nasabi niya kanina, no, sa ating pagtatanong na gumamit daw tayo ng fallacy argument. Kung papansin niyo siya mga kapatid, ang kanyang mga siguro first 5 minutes niya na presentation, Old Testament. That is fallacy. No? Okay lang yan kung ginawa mo siyang premise, kahaba naman ang premise mo. No? Doon ka nagbatay eh. Parang nagtatanim ka sa makikinig ng isang conditional na pangyayari sa Old Testament para masabi na may sabat talaga. Pero ang tinitindigan mo ngayon, ang 70 Sabat, no, na Sabado, dapat yan ang pinatunayan mo na inutos pa rin ni Kristo sa mga Kristiyano. Kaya tinanong kita na tama ba na yan ay hindi mababasa doon sa fallacy daw. Tingnan mo muna yung mga pahayag mo kung fallacious pa o di hindi. No? Fallacy din yung mga pinagagawa mo eh. Hindi mo lang siguro namalayan. Well, mga kapatid, ako po ay medyo na-upset, no? Dahil gumamit siya ng fallacy of argument, yung fallacy of silence, no? Yung pag-iwas sa pagsagot sa tamang tanong. Dahil specific ang tanong eh. Ngayon doon siya sa Old Testament, kaya nga doon ko siya pinukpok para mapiga talaga yung katotohanan na meron ba talagang inutos doon ng Kristo. Sabi niya may mabasa daw. Kaya tinanong natin, literal ba na mabasa dyan o inunawa mo lang? Literal daw. O nung tinanong natin saan? Exodo 3:14 daw. O, andun ba ang 70 Sabat na Sabado ay inutos pa rin ni Kristo? Iba naman yung nakasulat doon. Nagpakilala lang ang Diyos kay Moses. Oh. So, dyan pa lang, wala na sa paksa ang kanyang unang mga pinagsasabi. Di ho ba, mga kapatid? O, ngayon,
ang dami niyang ginamit na talata dito eh. So, nag-focus ako sa Sabat, no? Kasi, ikinunik niya, o pinarihas niya ang Sabat ng Diyos sa Sabat ng mga Hudyo, no? Kaya nga tinanong natin siya kung mayroon ba siyang idea, no? Kung ano ang pinagkaiba, kahit napakalaking pinagkaiba po, no? When it comes to exegesis. O, tingnan natin dito kasi may ni-reserve ako ditong mga reference. Ito po ang Sabat ng Diyos, no? Yan ang Sabat na sinabi doon sa Genesis 2:2-3, no? Kung makita niyo diyan, no? Para lahat po tayo ay makapag-aral. Yan. Sabi dito, Shabbat. Kung mapapansin niyo yung Shabbat na ginamit sa Genesis 2:2-3 po, isa lang yung B. Kung babasahin mo siya parang Shaubat, no? Tapos ang kanyang meaning, cease, 47 ginamit sa Old Testament, at rest is 11 times. So, literal meaning niya is pahinga, no? Nagpahinga, at hindi yan pahinga na dahil napagod ang Diyos, dahil sa Isaiah 40:28, ang Diyos ay walang kapaguran. So, it simply mean, ayon sa mga scholar, na tinapos niya ang kanyang trabaho sa 6 na araw, at sa 7 araw, hindi na siya nagtrabaho pa ng panibagong gawain, no? Sa creation. So yun ang ibig sabihin ng rest doon. Hindi yun pangilin. Kasi sa Exodo 20, hanggang 10, pangilin po yun. Pangilin, ang ibig sabihin, ilaan yung araw ng 70 doon para sa pagpangilin sa Diyos, pagsamba sa Diyos. Tapos sabihin mo, parehas to sa Sabat ng mga Hudyo, abay, parang may kinikilalang Diyos ang Diyos mo. Which is contrary to the fact. O ano ba ang pinaka-meaning dito? Basahin natin. Shabbat means to rest, cease. Yan ang sabi ng Strong's Concordance. Shabbat, yung isang B, Shabbat, to rest, cease. And on the 7th day, God ended His work which He had made, and He rested on the 7th day. Yan ang literal meaning ng Shabbat sa Genesis 2-3. Tingnan naman natin ang sa Exodo. At sa Exodo, ito po sa Exodo. Shabbat double B. Although yung root word niya ay yung Shabbat pa rin, pero meron pong pagkaibahan. Yan ang hindi niya alam. Kasi tinanong natin, alam mo ba yung pagkaibahan? Wala daw. Spelling pa lang, magkaiba na. Tapos kung babasahin mo siya parang Shabaut. Iba yung Shabaut sa Shabaut. Ano ba ang pinaka-literal meaning niya? Ito as a noun. Yung kaganina, verb yun. Basahin natin yung kaganina. Verb yun. The verb. Ayan o. The verb. Ito, noun. As a noun means the Sabbath. The verb Sabbath, yan, ito yung root word niya. Shabbat. No? The verb Sabbath, ito yung root word. 6 days you are to do your work, but on the 7th day you shall rest. Ano ang literal meaning? The 7th day is called the Sabbath, double B, meaning a man's rest. Huwag mong ipagparihas ang rest ng Diyos sa rest ng mga tao, dahil ang Diyos hindi tao. Dapat alamin mo muna exegetically yung ano mo para hindi ka maipit. Dahil ipit na ipit ang iyong ano kaganina kasagutan sa aking mga katanungan. Nakikita na hindi ka handa, no, sa exegetical na tanungan. O ano pang ating makikita dito kung titingnan natin, no, kung historically, no, sa era ng mga Kristiyano, ano ba ang sabi ng mga historians patungkol sa pangilin ng mga Kristiyano, Sabado or Linggo? Linggo na. Dito tingnan natin, no? Okay, wait, saan na yun? Sa Grolier Dictionary muna natin tingnan. Anong sabi sa Grolier Dictionary? No? Ito ang sabi sa Grolier Dictionary. Brother John Ray, sandali lang. Meron ka bang pinapakita mga reference kasi hindi namin nakikita dito? Ay, sorry. Yun lang. O nga pala, naka-off pala yung ano ko, yung... Okay. Ba't ngayon nyo lang sinabi? Sorry. Hindi ako ba, nag-message ako sa iyo. Ayan. Kita na? Okay na. Okay no, yan no. Sige, balikan ko na lang yung Shabbat kaganina mga kapatid, no? Hindi pala nakita. Sa live ko nakita. No, so ito,
Shabbat. Ito yung sa Genesis 2:3. Yan no, Genesis 2:3, Shabbat, meaning he rested on the seventh day, no? Shabbat means to rest. To rest. Cease. Huminto saan? Sa kanyang 6 days of work sa creation. Okay? Shabbat, isang bilang yan. O, tingnan natin yung isa pang Shabbat na inano ni, Shabbat, double B naman. Yan. Shabbat, as noun means the Sabbath. The verb Sabbath, magkaiba yung nila, ha? Yung kanilang, tawag dito, verb at noun siya, magkaiba. 6 days you are to do work, but on the 7th day you shall rest. The 7th day is called the Sabbath or Shabbat, no? Kung isa-isahin mo sa pagbasa, Shabbat, a man's rest. Huwag mong sabihin God's rest yan kasi man nga eh. Ang man, hindi ang God, hindi man. Magkaiba talaga sila, spelling pa lang kapatid, no? At tingnan natin sa encyclopedia kung ano bang pinakilala. No, ito. Sa panahon na ng mga Christian. Kasi dapat dito tayo mag-focus sa Christian era eh. No? The 7th day, ayon sa Grolian Encyclopedia, the 7th day of the Jewish week, no? Ang kahulugan niya ng Sabata, the 7th day of the Jewish week, from sundown on Friday until sundown on Saturday. Sunday, the first day of the Christian. Kung Kristiyano ka, dapat Sunday ka. Isa pa. Ito naman tayo sa encyclopedia na The World Book Encyclopedia. Jerusalem is a city of 3 Sabbaths. Friday Muslim, Saturday Jewish, and Sunday Christian. Ayan. Sunday Christian. Ngayon, kung talagang Kristiyano ka, mamaya maglabas ka no ng reference na ang Christian ay nangili ng Sabado. No? Yung talagang yung external evidence, wag yung Bible lang kasi ang lumalabas kasi inuunawa mo lang tapos kung tatanungin ka, inuunawa mo. Hindi mo naman inaamin na inuunawa mo lang kahit wala ka namang mabasang letra por letra. So dapat magbigay ka rin ng external evidence. Dahil Job 8:8, tingnan ng kasaysayan para malaman. Ngayon, sabi niya kanina, no? Lucas 4:16. Tingnan natin ito yung isa sa mga parang strong na parang pinapalabas niya na dapat talagang mangilin dahil ang Panginoong Kristo daw ugali niya. Ugali niya ang mangilin ng Sabat. Sabi dito, no? Basahin natin dito mga kapatid, no? Para makita ninyo. Ayan, at siya ay napasa Nazaret na kanyang nilakihan. At ayon sa kanyang kaugalian, siya ay pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Sabi niya, kailangan na sumunod tayo sa ugali ni Kristo na nilakihan at kinaugalian niya ang Sabat. So ngayon, tinanong ko siya sa Juan 5:18, ugali ba ni Kristo na manira ng Sabat ng Hudyo? Sabi niya, hindi raw ugali. Pero basahin natin dito mga kapatid, no? Kasi malinaw yan, no? Salamat, Mr. Moderator. Ayan, malinaw yan, no? Basahin natin na kung hindi ba sinira ang araw ng kasi dinidinay niya no? Dahil dito nga'y lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling ama ang Diyos na siya'y nakikipantay sa Diyos. Sabi niya, hindi yan sinira. Nasaan ang talata na hindi sinira? Kasi dito, sinira. Sira talaga, broken. Kung babasahin natin sa King James Version, tingnan natin sa King James Version yan. Ano bang sabi dyan sa King James Version? Therefore the Jews sought to more kill them because he not only had broken the Sabbath. Ito, Biblia nyo to. Hindi naman namin to Biblia. Biblia nyo naman yan. Ba't ayaw mo paniwalaan? Tapos sabi niya, hindi kasi sa Mateo, sa John 5:17, sa John 5:17 daw, sabi niya, sana yung John 5:17. Hanapin ko muna, no? Wait lang, habang, yan, para makita nyo naman ako. So sabi niya, sa John 5:17 daw, sana yung John dito? John 5:17, yan. So, ipaliwanag natin itong maigi, no? Tagalog Bible.
Sabi niya dito, dapat sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon gumagawa ang aking ama, sa 18 pala yun. Sa 18 pala yun ang sabi niya. 18. Dahil dito ngay lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang, sorry, Mateo ngayon, Mateo 5:18, no? Yan. Sapagkat katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, hanggang sa 17 pala yun. Sorry, nalito na ako. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Ano ba yung hindi sisarain? Idiretso mo lang sa 18. Yung mga hula ng propeta. Sapagkat katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan na hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, yung hinulaan. Ano ba yung mga hula ng isa sa mga hula ng propeta? Hosea 2:11 na sabi mo, hindi wawakasan ang linggo-linggo. Yan o. Wawakasan ko na ang lahat ng espesyal na araw ng pagsamba na ginagawa niya taon-taon, buwan-buwan at linggo-linggo. So sabihin mong hindi kasali ang linggo-linggo. Ano ang tawag sa argumento na yan? Argument of silence. No, denying the facts. Ayaw mong sagutin ng tama na naaayon sa Biblia. Actually, wala talagang talata sa Biblia na ang 7-day Sabbath ng mga Hudyo, yung Sabado, ay pinapatuloy yun. Wala. Walang ganun sa Bible. Ang mababasa mo sa Bible, hula, wawakasan. Wawakasan ko na ang lahat ng espesyal na araw ng pagsamba na ginagawa niya taon-taon, buwan-buwan, at linggo-linggo. Yan talaga ang literal na mababasa mo sa Biblia. Hindi ipagpatuloy ang Sabat ng mga Hudyo. Yung Sabado, bakit? Kasi nung pumarito na ang Kristo, ang aral ng Hudyo nakaka-impyerno na yan. Kaya sino mang nahikayat sa aral ng mga Hudyo, delikado sa impyerno. Sabi ng Panginoong Jesucristo mismo. Basahin natin, Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga parisiyo. Kayong mga mapagkunwari, nilalakbay ninyo ang dagat at lupa, mahikayat lang ang isang tao sa inyong pananampalataya. At kapag may nahikayat na kayo, ginagawa ninyo siyang mas masahol pa sa inyo at mas karapat-dapat pang parusahan sa impyerno. Hindi kayo natatakot dyan? 1 minute. Salamat. Hindi kayo natatakot dyan? Ang sinusunod yung aral, nakaka-impyerno. Again, dahil sa 1 minute na lamang po, wala po tayong mababasa letra por letra sa Bible na ipinagpatuloy ang 70 Sabat ng mga Hudyo yung Sabado. Dahil malinaw po sa binasa natin kanina, Diyos mismo nagsabi, wawakasan ko. Kasama dun, linggo-linggo. Maraming salamat po. Okay, ilan yung time na natitira, Mr. Timekeeper? 21 seconds. 21 seconds. Confirm lang sa negative side. Wave mo na ba yung 21 seconds mo, bro? Wave na po, Mr. Moderator, para may makainom pa ako ng Milo. Sige. So, yan mag-inom muna ng tubig na mainit. Wag lang malamig kasi mapapaos ka niyan. Okay. So, ito mga kapatid, napakaganda yung ating pong pinapakinggan ngayon at napakaganda din yung ating pong mga comment dito, nakikita at nabasa naman natin. Yun, bago tayo magpunta sa tanungan portion, so magbabasa muna ako dito ng kaunting comment dito po sa ating katotohanan, ating pag-usapan YouTube channel. Gings Moments, may point si Bro John Ray sa tanong. Diyos Coro Bob Ligutom, unang tanong nga agad. Pamila Ungko, wala pa man si Jesus sa lumang tipan. Ayan, paano niyan masasabi na inutos ni Jesus sa Sabat, wala pa si Jesus sa Old Testament? Yan, Feli Kinkito, sa mga Katoliko na walang alam sa Old Testament at New Testament, maliligaw talaga nitong SDA brother na ito. Okay, Margie Silagan, a blessed evening. Okay, yan. At dito rin kay Tricia Lido, hindi bitaw live. Okay, so yan, sa live sa punto nagkaroon naman tayo ng technical problem po mga kapatid. But anyway, pagpapatuloy po yung ating live ngayon, dito lang po muna. Ayan. Sa kay dito naman po tayo kay Waku Waku. Lucky number is 7. Okay. Lucky number daw is 7. Symbolical means perfection. Okay. Yan ang sabi ni Waku Waku. Yan. At marami po yung nanonood sa atin ngayon. Meron tayong 230
live concurrent viewers po sa YouTube at maging dito po sa ating Facebook, meron tayong 21 viewers at 44 shares na po yung atin pong ang debate ni Brother John Ray at ni Brother Edwel. Brother John Ray, are you ready for the questions? Yes, Mr. Moderator, I'm ready. Yes, Brother Edwel, handa ka na po bang magtanong kay Brother John Ray? Ready. Mr. Okay, Moderator. yes, thank you. Timekeeper. Mr. Moderator, pwede bang, Bro Aljan, Yes. pwede bang wag mo na lang i-ano yung ano ko bro, itong screen ko, wag mo na lang pag nagsalita ako, pwede bang wag mo na lang i-pin? Pwede ba yon? Hindi nakapin sa akin, bro. Okay, wag na lang, hayaan mo na lang, sige, patuloy na. Actually bro, ano yan? Once na magsalita ka po ay lalabas talaga yan sa Kaya nga screen. Sige, Okay lang yan. Sige. Yun. Brother Timekeeper, yung time natin na 10 minutes cross-examination, naka-ready na ba yan? Yes, 10 minutes. Mag-umpisa, 10 pag minutes. nag-umpisa magtanong, si Brother. 10 minutes. Mag-umpisa yung time ng 10 minutes. Pag nagtanong na si Brother Edel, go ahead. Okay, Mr. John Ray, handa ka na ba? Yes bro, Edwel. Okay, ginamit mo ang Oseas 2:11. Basahin ko Akin din namang papaglilikatin ang kanyang mga kalayawan, ang kanyang mga kapistahan, ang kanyang mga bagong buwan, at ang kanyang mga sabat, at lahat ng kanyang takdang kapulungan. Ang tanong, pinaniwalaan mo ba ito at sinusunod mo ba ito? Anong sinusunod? Pinaniwalaan ko yan, hula yan. Siyempre, salita yan ng Diyos. Diyos mismo ang nagsalita dyan, no? Basahin natin uli, Wawakasan ko. Sabi dyan, no? Diyos mismo nagsabi dyan, wawakasan ko na ang lahat ng espesyal na araw ng pagsamba na ginagawa niya taon-taon, buwan-buwan, at linggo-linggo. Yan, no? Yan ang sabat ng mga Hudyo na talagang pinawakasan kasama yung linggo-linggo na sinabi mo ganun na hindi kasama, pero kasama yan. Hindi mo lang alam. Next question. Bro Edwel? Nakamute si Edwel. Nawala yata si Bro Edwel. Nakamute, bro, pero na-post ko na yung time. Pause mo muna yung time. Baka na ano yung ano niya, yung Nakamute siya, tapos nag-off cam. Yan, medyo maingay po kasi sa sa kanila sa kanila yung asong yon na kay Bro Aljan yun. Wala sa akin yun. Sa kanya yun. Sige. Tulog yung mga aso ko dito. Kasi ayan, ito na sa Brother Edwel, go ahead, back again. Lumabas yung mga kung ano-ano Brother Edwel, your Bro, time. pakita na kung narinig yung yung sagot ni bro. Okay, tanong. Kasamang pinaglilikat ang mga piyesta, kayo ba ay nagpipista na pa rin o wala na? Yes, may piyesta kami, pero ang piyesta namin hindi kapistahan ng mga Hudyo, no? Ayon yun sa otoridad ng simbahan, no? Mateo 18:18, may authority ang simbahan. Kung ano ang ipahintulot, papahintulot din sa langit. Ipinahintulot ng simbahan na magkaroon ng piyesta. Kaya walang problema yun. At balik tayo sa tema. Next question. Sa makatuwid, sinabing pinaglilikat na kasama ang kapistahan, nagpipista pa rin pala kayo. Objection, Mr. Moderator. Time pause muna, Brother Aljan. Ilan yung time natin natitira? 8 minutes and 22 seconds. Okay, time objection, Mr. Negative, I mean. Yes, nasa rule number 5, no side comments. Okay. No side comment tayo, no? Rule number 5, yes. So, no side comment. Brother Edwel, iwasan lang natin yung side comment. Meron ka bang counter objection doon? Ay, counter, Mr. Moderator, hindi side comment nga. Inaamin niya mismo, nagpipista sila. Kaya walang akong side comment doon. Hindi, sabi mo kasi, bro, so nagpipiesta pa rin pala kayo. Side comment yun. Yes. Bro, okay, moderator's time. Ako muna. Okay. Yung sabi niya, so nagpipista pa rin pala kayo, yun ay tanong sa iyo, Brother John Ray. Sige, na-misinterpret lang. So, okay. We will proceed to the question. Brother Edwel, pasok yung tanong para mag-resume yung time. Okay.
Sinabi sa talata na huwag pinaglilikat na ang kapistahan, ngunit kayo pala ay nagpipista pa rin. Yes or no? Mr. Moderator, objection. Time pause muna tayo, time pause. Okay, time pause. Go ahead. Yes, kasi ang rule number 2, walang lalabas sa paksa. Okay, so rule number 2, wala mong lalabas sa paksa. Uulitin at babasahin natin. Ang paksa ay, ito po yung paksa natin ngayon sa gabing ito. Patutunayan ng SDA na ang 70th Sabbath na Sabado ay iniutos pa rin ng Panginoong Jesucristo sa mga Kristiyano. Brother Edwil, yan po yung sana na i-focus nating topic. I know that fiesta ay magkaiba po na topic yon. Kung meron ka mang counter objection, pakikinggan po natin at magro-rolling po tayo. Okay, counter objection, Mr. Moderator. Go ahead. Kasama kasi ito sa talata na binabasa niya. Mhm. Kaya dito, maipapalabas ko mamaya ang tungkol sa Sabat dahil magkasama ito yung kapistahan, Sabat at kapulungan para ma-prove ko na talagang iba yung kanyang pagkaunawa dito. Okay, magro-roll ako Yes, okay. Kasama sa nabasa. But anyway, sa napagkasunduan po natin, rule number 2, yang should to stick sa tema po. Yung tema natin ay tungkol po ito sa yung pangingili ng Sabat ay hanggang sa kapanahunan ng Kristiyano. Sana doon muna tayo mag-focus. Yung mga tungkol naman sa festa, alam naman po natin that is another topic. Pwede nyo naman pong pag-usapan yan for the next na pagdidebatehan. Okay, so yung aking ruling po dyan, construct your question according to the topic. Brother Edwin, go ahead. Okay. Sige. Nirespeto natin ang moderator. Okay, thank you. Okay, Mr. John Ree. Sabi rito ay pinaglilikat na pati ang Sabat at ang mga kapulungan. Tama ba ito? Pakiulit lang, Mr. Moderator, objection na hindi ko na unawaan yung tanong kasi una-una nagbasa lang siya agad, walang talata. Ano ba yun? Specific mo na yung talata tapos sa kabasahin Okay, para Moderator. aware tayo. Okay, bro. Okay. Brother Edwin, pakiklaro na lang po yung pagtatanong para marinig ng negative side. Go ahead po. Okay. Oseas 2:11. Hmm. Ay sinabi ito, papaglikatin ko ang kanyang mga Sabat at ang kanyang takdang kapulungan. Ito ba ay pinaniniwalaan mo? Yes, kasi Diyos na nga mismo nagsabi niyan at kung babasahin mo sa ibang translation yan para malinaw, wawakasan ko kayong paglilikatin, wawakasan yan Wawakasan ko na ang lahat ng espesyal na araw ng pagsamba na ginagawa niya taon-taon, buwan-buwan, nasabi mo hindi kasama ang linggo-linggo, pero dito sinali ng Diyos ang linggo-linggo. Kaya, wala, bastid yung yung Next question. pinapatunayan mo. Okay. Kailan iniutos na winakasan na ang pagsasabat? Kailan? Ayun ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, di ba? Sa John 5:17, broken the Sabbath nga sa King James Version. At kailan? Mateo 5:18 nga, hindi magaganap hanggat hindi natatapos ang lahat. Natapos ba? Natapos, no? John 9:30, sabi ng Panginoong Jesucristo, John 19:30, it is finished. Okay. Ang sabi ng Matthew 5:18, walang tuldok kuwit ay hindi mawala hanggang sa mga wala ang langit at lupa. Ang tanong, nawala na ba ang langit at lupa? Yes or no? Hindi pa, pero ang sinabi diyan na hindi mawala yung ng mga propeta, yung hula nila na matapos na lang, hindi pwedeng hindi yan maganap. Inaganap na yan, sabi ng Panginoong Jesucristo It is finished. Kailan niya sinabi? John 19:30. Tapos na lahat. Ibig sabihin, accomplish na ang kanyang pagkapaparito. Okay. Sino ang may sabi na sinira ni Kristo ang Sabat? Okay, well, ayon sa talata, si San Juan ang nagsulat No? Basahin natin dito para walang bias. Sana yon John 5:18. O basahin natin.
Ayan o, si John nagsabi o, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat. Si Juan ang nagsabi niyan, kundi Next tinatawag din niyang ama ang kanyang, ang Diyos ang kanyang ama. Next question po. Next question. Sino ang kalaban ni Kristo upang tutulan si Kristo na sinira niya ang Sabat? Objection, Mr. Moderator. Okay, time pause muna tayo. Merong objection. Go O, ahead. pakilinaw lang yung tanong kasi sino daw ang tanong niya, sino ang kalaban ni Kristo upang kalabanin si Kristo? Yun ang pagkatanong eh. No, parang wala sa hulog yung tanong. Kalabanin si Kristo. No, parang puro Kristo na yung magkalaban. Okay, okay. So, yun yung objection. Brother Edwel, meron ka counter doon? Well, counter tayo. Ang usapan dito, Sabat, Matthew 5:18, na siniraan si Kristo, na sinira niya ang Sabat. Objection, Mr. Moderator. Ang sabi ko, paklaruhin na yung tanong, Mr. Moderator. Wait lang kasi, yung counter objection mo, Brother Edwel, ano yun? Okay, ang counter objection ko dito, Mr. Moderator, na pasok ito sa paksa sapagkat ito'y tungkol sa Sabat na sinira ni Kristo ayon sa mga Hudyo, ayon sa sulat ni Juan. Okay, Kaya okay. ang tanong ko sa kanya, sino kalaban ni Kristo? Okay, bro. Yan, nakuha ko na. Okay, ito yung ruling natin kasi yung yung tanong para sa negative side ay parang hindi kasi klaro. Pwedeng i-reconstruct mo yung question or di ka i-clarify mo para mas maunawaan yung pagtatanong. Brother Edwel, go ahead po. Okay. Reconstruct natin ang tanong. Sino ang kalaban ni Kristo sa usapin tungkol sa Sabat, Mr. John Ray? Okay, sino ang kalaban ni Kristo? Well, wala namang kinikilalang kalaban natin Panginoon Kristo, kapatid. No? Pero ayon sa kanyang ginawa nga, sinira nga niya ang Sabat. No? At litra po litra yan. Sana wag mo nang tutulan kasi may nabasa tayong sinira ang Sabat para maghanap ka ng hindi niya sinira ang Sabat. Na yan lang, sapagkat sinira ang araw ng Sabat. Sinira nga eh. Next question, bro. Next question. Basahin ko ang tala, Juan 5:18. Dahil dito nga'y lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin. Mr. John Ray, sino ang kalaban ni Kristo na gusto siyang patayin dahil sa pagsira ng Sabat? Wala nga siyang kalaban, no? Wag mong gawing tao ang Kristo na parang tayo na may kinikilalang kalaban. Ang Diyos ay mapagmahal. No? Isa lang ang sigurong pinakakaaway niya, yung demonyo siguro. Pero in regards to tao, bro, hanggat may buhay, may pag-asa, kaya hindi yan kinikilala ng Diyos na kalaban talaga. No? Para namang hindi Diyos si Kristo sa iyo na pinapaano mo ng kalaban. Next Next question ba? question, bro. Okay. Ang mga Hudyo na nagsisikap na siya ay patayin, ito ba ay kalaban o kaibigan? Ay, mga Hudyo yun. No? Ang tanong mo, sino ang kalaban ni Kristo? Objection. Okay. Ano yun? May objection ba yun? Meron pa akong categorical. Yung mga Hudyo na nagsisikap na patayin si Kristo, ito ba'y kalaban o kaibigan? Counter objection. Okay, counter objection. Go ahead. Yes, so nang una, Mr. Modelo, walang sinabi dyan na ang mga Hudyo kalaban ni Kristo. Sa pantaha mo lang yan. No? Wag mong dagdagan ng Biblia. Hindi porkit galit na galit ang Hudyo sa kanya, sa isip ni Kristo, kalaban na sila. Wag ganun. Hindi pala mapagmahal ang Kristo para sa iyo. Okay. Magro-rolling ako Brother John Ray, daanin mo na lang sa pagsagot sa categorical niya at ipaliwanag mo na lang. Okay? Yes, yun naman ang sinagot ko, Mr. Modelo, kasi nag-object siya eh. Sasagutin mo muna yung categorical, ipagpapaliwanag para uusad tayo. Ibalik niya muli yung tanungan, Mr. Moderator, kasi na-interrupt, nawala na yung katanungan. Sige, pakiulit na lang yung tanong, Brother Edwel. Brother Aljan, ilan na yung oras natin natitira? 3 minutes and 30 seconds. Okay, so time resume. Brother Edwel, go ahead for your question. Okay, tanong. Etong mga Hudyo na nagsisikap na si Kristo ay patayin, ito ba ay kaibigan o kalaban?
Well, no, in the sight of Christ as God. Mr. No. Moderator, for Ano ba yan? categorical. Okay. Okay. Meron siyang categorical, magpipili ka, pero kanina, nagpapili ka naman, ano sa bro, ng boss, o depende sa'yo. O, Oh, well, Mr. Moderator, hindi ko na lang siguro sasagutin niya, no, kung ayaw niya akong pakinggan kasi ayaw kong sumagot sa categorical. O, next question na lang tayo. Next question, bro. Okay. Ngayon, sino ba itong nagsisikap na patayin si Kristo? Mr. John Ray. Mr. Moderator, rule number 2, objection. Yes, go ahead. Time pause muna tayo. Go ahead. Rule number 2, Mr. Moderator. Okay, rule number 2, kailangan walang sino man ang magdedebate na lalabas sa paksa. So, ang paksa natin ay patungkol po ito sa ang patutunayan ng SDA na ang 7 Sabat na Sabado ay inutos ng Panginoon Jesucristo sa mga Kristiyano. Okay na yung objection mo doon? Ano yung nakita mong paglabag doon? Wala sa paksa yung tanong. Okay. So, Brother Edwel, wala sa paksa yung tanong, meron kang counter objection? Counter objection po ako rito sapagkat siya mismo ang gumamit ng talatang ito na dahil sa Sabat ay patayin ng mga Hudyo si Kristo. Kaya talata niya ito, Mr. Moderator, kung ayaw niya ipatanong ito, sana hindi niya ginamit. Counter objection, Mr. Moderator. Okay. Okay, last counter, sige. Yes, ang paggamit sa talata, bro, Mr. Moderator, na ayon sa paksa. Ang pagsira sa araw ng Sabat, hindi kung sino ang kalaban ni Kristo. Okay. Nakuha ko na. Ganito, babalik tayo sa paksa na ang 7 Sabat ay, pinagpatuloy na inuutos ng Panginoong Jesucristo sa mga Kristiyano at well, tama naman na pwedeng ano talaga yan, another topic yung tanong mo, Brother Edwel. So, pwede kang mag-reconstruct ng question mo, bro, para mag-proceed tayo? Okay. Okay, tanong natin. Dito pa rin. Juan 5:18. Sino ang may sabi na sinira ni Kristo ang araw ng Sabat? Sabi na nga natin kanina, no? Si Juan ang nagsulat niyan. Sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat. Si Juan ang nagsabi niyan, siya nagsulat eh. Next question. Para makarami. Okay, sinasang-ayunan ba ni Kristo na sinira niya ang Sabat at ang mga kautusan? Yes, kasi ayon sa unang Pedro, 2 Pedro yata, unang Pedro 2:20-21, ang sinabi ng mga propeta ay galing sa Diyos. Okay. Saan mababasa na sinang-ayunan ni Kristo na sinira niya ang Sabat? Yun na nga, sabi ko nga, ayon sa sinabi ni Apostol Pedro, na ang sinabi ng mga propeta, kasama ng mga apostol dyan, galing sa Diyos. Unang Pedro 2:20-21. Okay. Next question. Dali. Sandali lang, Mr. Moderator. Okay. Nagalaw yung... Time pause muna tayo. Naka-time Okay. pause po tayo. 2 minutes and 20 seconds. Meron tayong 2 minutes and 20 seconds. Brother Edwel, okay ka na ba dyan? Sige, basahin ko muna ang talata 1 Pedro 2:21. Basahin ko. 2 Pedro 20:21, bro. 20:21 pala na tingnan ko dito. Hindi unang Pedro 2:20-21. 2 Pedro 1:20-21. 1:21. Okay, basahin ko Sige. Ito, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na naudyukan ng Espiritu Santo. Okay, thank you. Welcome. Sa talatang ito, sinasang-ayunan ba ni Kristo na sinira niya ang Sabat at ang mga kautusan? Objection, Mr. Moderator. Okay, what is your objection? Okay, kasi ang tanong niya kanina kung sang-ayon ba si Kristo sa sinabi ni San Juan. Sabi ko sang-ayon kasi ang sinabi ng mga propeta ay hindi galing sa kanilang sarili. Kasi sabi dito, kailanman ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos. Udi, sang-ayon ang Diyos dun sa sinabi ni Juan. Ba't ikaw, ayaw mo bang hindi ka sang-ayon doon?
Okay, yan yung objection. A counter objection, meron po ba, Brother Edwil? Okay, ulitin ko na lang talata, Mr. Moderator. Okay, ayun, hindi ka na magka-counter, ano ka na lang, magre-reconstruct ng questions. Okay, go ahead. Okay. Mr. John Ree, Yes, Mr. Edwell. specific ang tanong. 2 Specific Pedro din. 1:21. Hmm. Nababasa ba rito na sinasang-ayunan ni Kristo na sinira niya ang araw ng Sabat? Yes or no? Letra po letra, hindi mababasa yung sinang-ayunan ba. Pero dito, kung marunong tayong umanawa, unawain mo, no? Kailanman ang mga tao ay hindi nagsalita, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangag-udyok ka ng Espiritu Santo. O yung sinabi ni Apostol Juan, hindi yun sa kanyang sa pantaha lang na walang batayan, may batayan yun. Okay. Next question. Next question. Sa makatuwid, walang mababasa na sinang-ayunan ni Kristo na sinira niya ang Sabat. Yes or no? Objection, Mr. Moderator. Yes, what is your objection? Sinagot na, paulit-ulit ang tanong. Proceed to another question, Mr. Moderator. Okay. Meron tayong yung rule number 4, no? Na parang playing with words. So, brother Edwil, pwede kang tanong ng ibang katanungan related po sa ating pong paksa. Meron kang counter objection? Pakikinggan muna natin. Sige, kung ayaw niyang sagutin, mag-next question na lang ako. Okay, Time next check question. muna tayo, Brother Romel. Yes, go ahead. 1 minute and 37 seconds. Okay, meron pang 3 question yan. Go ahead, Brother Edwil, sa pagtatanong. Time resume. Okay. Mr. John Ray, kailan ipinaglilikat o pinapigil ang pangili ng araw ng Sabat? Kailan? Walang specific na mababasa sa Bible, but sabi ng Panginoon sa Kristo, it is finished. John 19:30. Na finish na niya gawin ang lahat ng sinabi ng propeta. Next question. Ang ibig bang sabihin, it is finished, ay wala nang inuutos ang Panginoon na mangilin pa ng araw ng Sabat? Yes or no? Hindi ganun ang punto ko. Nung sinabi ng Panginoon sa Kristo, it is finished, lahat yun. Nung sinabi sa Old Testament na gagawin ng Kristo, natapos na niya. Yan ang ibig sabihin doon. At isa doon, ang wakasan ang Sabat ng mga Hudyo na ipinangilin sa Sabado. Kaya nga, linggo na dapat sa Kristiyano ayon sa mga historian eh. Basa-basa din pag may time sa mga history. Mr. Moderator, objection. Yes, what is your objection? Nagbigay ng ad hom itong taong ito. Ano ba yun? Adhom, okay. Ano yung adhom, bro? Saka sinabi niya? Ang sabi niya, basa-basa din, Mr. Edwell, para matuto ka. Uy, objection, Mr. Moderator, hindi ko nagbanggit ang pangalan. Sabi ko, basa-basa din ng history para Yes, yes. makita natin ang katotohanan. Yes, narinig ko. Wala pong adhom na pag meron pong adhom doon, i-mention po natin yung kay Brother John Ray. Yun po na wala siyang sinabi doon na specific, no? Sabi niya, basa-basa ng history. Yun po yung sinabi ni Brother Edwin. Counter, Mr. Moderator, Go kahit ahead. hindi naman binanggit yung pangalan ko, sino bang kausap niya, di ba po? Sige, ganito na lang siguro, Brother John Ray. Iwasan na lang natin yung Wanna say sorry, Mr. Moderator, if I offend. Okay. Go ahead. Sige. Patuloy tayo. Okay, thank you very 37 much. seconds tayo. Thank you very much. Okay, ito. Yung pangilin ni Kristo o yung pagpasok ni Kristo sa araw ng Sabat, yun ba ay nagpapatuloy o nawakasan na sa panahon ni Oseas 2:11? Sa panahon ni Hosea, siyempre wala kasi hula pa ngayon eh. Sa panahon ng Panginoong Jesucristo, kaya nga ang dami ng galit sa kanya mga Hudyo kasi hindi na niya sinunod ang lahat ng alituntunin ng mga Hudyo. Di ba? Magkuha lang ng doon, kahit stick, papatayin ka na eh. Pero ginawa yun ni Kristo, ginawa ng kanyang mga alagad. Anong pang sabi niya? Si David nga, kumain ng tinapay sa kaban, hindi nagkasala eh. Kasi wala nang kabuluhan yun. Next question, bro. Okay. 19 seconds. Sa Matthew 24:20, ipinaalaala ni Jesus ang tungkol sa Sabat sa kanilang pagtakas. Sang ayon ka ba?
Sangayon ako, pero hindi yan patungkol sa Sabat na Sabado. Dahil pinaalala lamang niya ni Kristo, no, to give conflict sa panahon na yan. No, at mamaya babasahin natin ang komentary niyan. Time po, time. Okay. Yan, time na tayo at dito po nagtatapos yung ating first stand, negative and affirmative and negative sa kanilang cross-examination. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Spirito ang guide, parang bigtas mood ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida. is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.